Kasi nga nagsalita si Colonel La Chica eh. Ang question, kung pag pinresent ba nila si La Chica, according to Kilay, what if, mga kababayan, tinanong si La Chica na itong mga pangalang mga Piatos, Piwi, Chipi, mga favorite natin ng bata, Chicharon, kung ano pa man, ito ba ang mga pangalan na ito? Ay inutusan ka ba ni Sara Duterte na gamitin itong mga kuneho, mga bilat, mga ganyan? Then sasabihin nila, chika, ay hindi. Bilang isang security officer, okay, ako ang nagsabi, which is siya naman talaga, according to Acosta, di ba? Na gamitin ang mga pangalang iyan dahil sa seguridad ng kanilang tunay na pagkakakilanlan. Kasi bagsak na sila na napatunayan, Latchika, na talagang merong certain personalities na Piatos. Meron naman talagang apelyidong Piatos eh. Nag-assume pa si Virus na yung ginamit nata doon, bilat Virus. Naka-birthday pa daw niya. Galit na galit siya dahil ka-birthday pa niya. Nag-assume ang puki ng ina. Bakit ikaw lang ba ang may birthday? Ha, Virus, salamat ka. Ayo, Duroy. Alright mga palangga, nag-rest lang tayo at nagmuni-muni. May ginawa ang lola ninyo. Patuloy pa rin tayong bobolja. Okay? Cheers! So, hindi natin na-touch to kasi kahapon pa ito, ang statement na ito, na busisiin natin kung bakit ayaw ipatawag ng prosecution si Colonel Raymond Lachica na dating security officer ng Office of the Vice President na paulit-ulit nating naririnig sa mga testimonya, sa mga cross-exam na siya ay kasama sa pag-withdraw ng pera, okay, ng confidential funds. At kahapon, siya ay nagsalita, okay, according dito sa kanyang statement, sabi niya dito, kung sakali daw ay ipatawag siya, okay, sa impeachment, maleta impeachment, ito ang kanyang verbatim na sinabi, if lawfully called, I am prepared to tell the truth, subject to applicable laws and security restrictions. Okay. Sa makatuwid, datapwat, mga kababayan. Okay. Ano kaya ang hugot nitong mga maleta prosecutions kung bakit magtataka ka, bakit kaya hindi nila ipatawag to? Paulit-ulit na sinasabi na sila chika, ganito, ganyan. Alright. So, dito, tignan muna natin. Bakit? Okay. Alright. Hanapin muna natin kung bakit ayaw ipatawag. Alright. Hanapin natin yung statement. Bakit ayaw nila ipatawag si Colonel Lachica? Okay. Number 1, nakalagay dito sa mga artikulo 7-7. May sarili tayong artikulo, mga bakla. Oh, nandito kayo, Liz Vergara, Rian, ba't wala kayo kanina? Si Zoro, hindi na natutulog. Si Lorna, nasa na yung mga palangga ko? Barkadahan, wala kayo, absent kayo. Ngayon, present kayo, yung iba tulog na. Okay. Now what, Rebecca? Right? Ang sabi ng prosecution, okay, dito, siya nagsabi dito, ang sabi, hindi daw nila ipapatawag si Lachica, saan mo sinabi ni Kapunan? May sinabi si Kapunan eh. Alright. Sinabi ni Kapuna patungkol bakit hindi pa pinapatawag na testigo si Colonel Lachica. Verbatim, I think it is a matter of courtesy as well as to the AFP, which is doing their own internal investigation.
We don't want to preempt them as well. So, hindi niya ipapatawag kasi may sariling investigation ang AFP dito kay La Chica. Ngayon, mga kababayan, bakit, bakit hindi nila ipapatawag itong si La Chica at nang magkaalaman tayo kung bang yung pagbanggit ni Acosta at ng ibang witness na si La Chica ang naatasan na mag-withdraw ng pera at si La Chica din ang nagsabi o nagbigay ng mga pangalan ng mga aliases, mga kababayan. Mamaya malalaman natin ito. Banggitin ko muna ang sinabi ni Capuna. Baka daw ma-incriminate nila ang kanilang mga sarili. They may not want to incriminate themselves. Okay? Talking, referring dito sa AFP. Alright? Bakit siya advance mag-isip? Bakit mai-incriminate si La Chica kung talagang siya ay mayroong personal knowledge kasi kailangan ng witness. Paulit-ulit na binabanggit natin kasi po, sabi niya Gina Acosta, ako po yung napag-utusan, kasama ko po si Colonel La Chica, siya po ay natasa ni VP, ganyan-ganyan. Then, mga kababayan, ang sabi ni Kapunan? Ang sabi ni Kapunan, baka daw magsabi sila ng testimonya doon na, invento lang. Teka natin Kati ng buhok ko. Kati problema sa bayan. Okay, VP Security Officer won't be asked to testify out of respect for AFP. Sabi ni Kapunan. Ngayon ko lang ito nabasa Hindi ko masyadong binabasa yung mga kaputaan nila. So, dahil nirerespeto nila yung AFP, hindi daw ipapatawag si La Chica. May question mark. Okay? Kailan niyo ito sinabi? August 19. Alright. Sabi niya, I think it's a matter of courtesy as well as the AFP, which is doing their own internal investigation. We don't want to preempt them as well. In due time, okay, pag merong resulta na yan, pwede naming idagdag sa kaso natin. Bakit kaya? Ano pa sinabi niya? Okay. Sabi naman ni Luistro, sapat na raw ang testimonya ni Gina Acosta patungkol doon sa mga binanggit. Sabi niya, I am more inclined not to present La Chica and Nolasco. Sabi nga ni Kilay, La Chica. Chica boom boom. La Chica, do gago. Pilipino, di La Chica na yan. Mag-anak ko pa yata yan si Colonel La Chica. Kasi mga La Chica, mga Ilonggo, Colonel La Chica, siguro pa rin, tigid kita. Okay? Ngayon, sabi niya rin, di siya ang mga Ilonggo, hindi na, isog na. Buhi kong buhi, patay kong patay. Alright? Now, ano sabi niya? I am more inclined, okay. Sabi ng prosecution, may misuse na ba? Okay? Ayan, may misuse na ba noong sinabi ni Gina Acosta na tinurn over niya ang entire amount to the security officer who is a non-accountable officer? May misappropriation na ba? May irregular sabi niya, may irregular liquidation na ba? Okay? Yan ang sinabi ni, ano tawag dito? Ni Acosta ng teka, ano sabi sa balita? Basahin natin ulit. Yeah. Luistro Malls dropping La Chica as witness in confidential fund missions. Yun na nga, coming from Luistro. Here we go. Ang question natin ngayon,
Ano ba sinasabi ni Kilay? Hanapin natin yung mga sinasabi nila. Okay? Hanapin natin ang mga sinasabi ng mga bangag. Alright. Gusto niyo ba ipatawag si Lachika? Alam na this, okay, takot sila kay Lachika, sabi ni Aubrey James. So ngayon, ang nakikita natin dito, kasi nga nagsalita si Colonel Lachika eh. Ang question, kung pag pinresent ba nila si Lachika, according to Kilay, what if, mga kababayan, tinanong si Lachika na itong mga pangalang mga piyatos, Piwi, Chipi, mga favorite natin ng bata, Chicharon, kung ano pa man, ito ba ang mga pangalan na ito? Ay inutusan ka ba ni Sara Duterte na gamitin itong mga kuneho, mga bilat, mga ganyan? Then sasabihin nila, chika, ay hindi. Bilang isang security officer, okay, ako ang nagsabi, which is siya naman talaga, according to Acosta, di ba? Na gamitin ang mga pangalang iyan dahil sa seguridad ng kanilang tunay na pagkakakilanlan. Bagsak na ngayon ang naratibo ng mga maleta prosecution dahil silalagay nila sa jutak ninyo, piatos, bilat, kamote, bugris, mga kung ano-ano, di ba? Hindi pala kasama si bugris. Di ba? Bugrisin mo nga yan. Alright? Bogrong gali. Bogrong pala ibig sabihin, hindi bugris. Bogrong, kung ano-ano pa. Di ba? Tapos na yung kanilang narrative. Tapos na hindi naman pala si Sara Duterte ang nagsabi na gumamit ka ng piatos. Kasi hindi naman trabaho ni Sara yan eh. Sa security niya yun eh. Tama, mali. Siyempre dapat tama tayo, di ba? Brit Marie? Hindi naman trabaho ni Sara Duterte ang mag-conduct ng investigation to secure the vicinity, yung pupuntahan niya, mga NPA, anong tawag dyan, territory. Si Sara ba, bilang isang vice president, magsasabi siya na, okay, ako na bahala dyan. Check, piatos, piwi, bilat, ni Saba de Lima, virus, ilagay ko mga pangalan. Hindi niya trabaho yan. Good thing na nagsalita si Lachika o si Lachika. Ngayon, pag narinig natin, mga kababayan, na legitimate pala ang mga pangalan. What if legitimate talaga? Meron talaga si Piato, si Kamote, si Conejo, si Buknoy, si Claro, Recto, mga ganyan. Si Betamax, si Singhot. Bagsak na sila na napatunayan o papatunayan ngayon ni Lachika na talagang merong certain personalities na piatos. Meron naman talagang apelyidong piatos eh. Right? Kayong sino dyan, mga taga Davao, may apelyidong piatos. Nag-assume pa si virus na yung ginamit yata doon, bilat virus. Naka-birthday pa daw niya. Galit na galit siya dahil ka-birthday pa niya. Nag-assume ang puki ng ina. Bakit ikaw lang ba ang may birthday? Ha, virus, salamat ka. Ayo, duroy. Ang putay ko, duroy, gahubag. Dugag. Ayan to mga ito. Ngayon, mga kababayan, okay? Kapag nag-testify si Lachika at sinabi niya, yes, tama lahat ang sinabi ni isa, ni Acosta at ni Limuel. Okay, yung ASEC ni Inday Sara. Yes, totoo lahat yan. Ako ang nagsabi niyan. Ako ang nag-atas sa kanila kasi yun talaga yung mga nangyayari. Right? O ano ngayon? Anong nilabag sa batas? Yes, yan si Piatos na yan. Binigyan ko ng isang bultong gamot. Kasi yun yung hinihingi niya. Tapos na yung boxing. Bakit hindi ipapatawag? But I believe ipapatawag yan ng depensa. Right? Next bang gahubag ya bilat. Diba? Gahubag ang mga bilat ng mga bigaon. Yes. Another issue here na binabato nila,
Let's say for example, okay? Hindi, binanggit ko na kanina. Yung mga alias-alias na yan, alias Patola, alias Matakaw sa Saba, Delima, alias Liamas ni Lamas, ang bilat ni Virus, mga ganyan, di ba? Kung ipresenta nila ito sila Chika at sasabihin nila Chika, oo, yung ano na yan, yung si Piatos na yan ay si Juan de la Cruz yan. At iharap nila yung tao na yan. At ako, I believe 101% na meron talagang mga personalidad na ito. Kasi nga, confidential nga eh. 'Di ba? Pinoprotektahan ang pagkakakilanlan nitong mga taong ito. At sinabi yan, 'di ba, ni Acosta na sinasabi niya na naniniwala siya na itong mga alias-alias na ito, mga kababayan, ay talagang may personalidad. At ito ay wala siyang personal knowledge kasi yun nga yung utos sa kanya. Pero naniniwala siya na sila Chika ay ginagawa niya yung trabaho niya at naniniwala siya sa kanyang boss na si Sara Duterte na ang ginagawa ay tama. Hindi ko na nakakalimutan ko lang eksakto niyang sinabi. Alright? Then, ano mga pangalan nun? Piatos, Pusa, Pagong, Bilat ni Satanas. Loko din kasi ito eh. Loko din kasi ito si Colonel La Chica eh. Ilonggo gani. Ilonggo gani. Kaya pati bilat ng mga bilat kahang na naapektuhan. Then, mga kababayan, hindi porket binamitan ng mga bilat kahang na mga pangalan ay fake na kaagad yung mga taong yun. Malinaw pa sa sikat ng araw ngayong momento na ito na may nadiskubre tayo na si Bonifacio Marcial ay ang traidor na si Ninoy. At pinatunayan ni Bampagpag Aquino, Bampagpag, na lumabag sa batas si Ninoy. Kaya dapat lang siya ay nagurgur. Kinanginang hero-hero ang alpot. Hero-hero ang mga traidor. Now, mga kababayan, at ito pa. At kapag nagpresenta, tama ba? Kapag ipinresentar nila Brusco ba si Colonel La Chica? Ano ba to si Colonel La Chica? At sasabihin niya, yes, yung perang yan ay ganito, ganyan, ganon. Tapos na ang boxing. But, actually, hindi tapos ang boxing. Sabi ko nga, yang hearing na yan, tangina kasi itong visa. Ayan, yan si Lisa Tanas tinamaan, namatay. Okay? Yung hearing na yan, gawa na yan. Di ba? Paulit-ulit natin. At kapag sila Chika dyan ay nagsalita, nagbigay ng kanyang mga testamento at napatunayan na nagkaroon ng mga kababayan ng corroboration na tama, may Piatos, may pusa, may bilat ni Satanas, 'di ba? Hihina ang prosecution na puro fishing expedition. All right? Putting VPSG in the witness stand may compromise coordinated activities with ISAF, NSC, and NICA with their anti-terrorist operations. Tama ka dyan. But, hindi natin papakita yung mga, ang pinupunto ko dito palaga, yung mga bilatkahang, talagang, hindi naman natin ipipresent yun. Di ba, si Piato, si Pusa, hindi natin ipipresent yun. Para mag-narrate lang, kunyari ako si Colonel La Chica. Colonel La Chica, yes. Ito bang si Piatos na ito ay totoo bang tao yan? Opo. O kaya, tutang ina ninyo. Totoo yung tao na yan. Ginamitan ko lang ng alias dahil gusto kong proteksyonan. Siya ay nakatira sa ganito. Hindi ko sasabihin yung address. Kung gusto ninyo, dalhin ko kayo doon. Diba? Pero proteksyonan natin itong taong ito at sampalin ko kayo isa-isa doon pag hinarap ko sa inyo si Bilat at saka si Piatos. Right?
Yes, Selma Ang. Kasi done deal na nga itong impeachment hearing na ito. Now, Mama Mia. Alright? Mama RP, tagadiin ka palangga. Alright. Now, ngayon, kung aaminin nila Chika o nila Chika, okay? Yung mga acknowledgement receipts na mga sinasabi na pinapasinungalingan ng mga prosecution na ito, na lahat yun, mga kababayan, ay legitimate. Kasi wala namang napatunayan na illegal yung mga AR, acknowledgement receipt. Sila lang ang prosecution mali, tagang lang ang nagsasabi na yung mga acknowledgement receipt ay hindi ka panipaniwala, yung mga pangalan ay hindi ka panipaniwala. Sila lang ang nagtatanim sa isipan ng taong bayan. Wala silang napatunayan na si Piatos, si Latby, lahat ay hindi totoong mga tao. Kaya hindi nila bibit-bitin yan. Hindi nila ipipresent dyan sila Chika kahit gustong-gusto niya. At sinabi niya na ready siya, mga kababayan, kasi once na maipaliwanag niya ng spontaneous na yes, yung mga tao yan, legitimate yan, nabigyan ko ng ganito, ng ganyan, kasi yun ang hinihingi niya. Di ba? Ano ang gustong gawin ng prosecution? Natural ay magpakalat ng kasinungalingan, mag-optics, sabi nga ni Alan Cayetano, for television. Dahil wala silang napatunayan na ninakaw ni Sara ang pera. Zero. Ang lagi nilang sinasabi, 11 days ginastos. Sabi nga ni Impacta, okay, inamin sa hearing na may kinalaman si Sara Duterte ang nagputos ng withdraw ng pera. Na-explain na natin yan kanina. Natural, Impacta. Vice President, natural. Siya ang pinakamataas na officer, Vice President na magbibigay ng basbas o ng authority para kunin ang perang yan sa bangko. Alam nyo yan. So, ang nakikita natin dito, kahit ano pang drama-drama ni Kilay, na pinaringgan daw niya, okay? Etong mga prosecution na iwasan yung magsalta ng mga scam, ng ganito, respeto, decorum, professionalism, chuchu. It's all bullshit. Kasi done deal na yan, gawa na yan, mga palangga. Kahit ano pang gawin ni Attorney Divina Bilatra, tawak-hawak pa ng mga santosan. Ano yung sinawak niya? Yung cross, di ba? May nag-send sa akin. Nagawak-hawak siya ng cross. Ano sabi dyan ng alpot? Ano sabi niya? Ano statement niya sa hawak-hawak niyang cross? Tingnan nga natin yung hawak-hawak niyang cross. Nagbibigay daw sa kanya ng comfort. Abang alpot, may pahawak-hawak pa ng krus ang gaga. Diba? Dapat ang hinawakan mo, sungay. Yun ang nababagay sa'yo. Hindi krus. Sungay, isang demonyo. Ang hinawakan mo, gaga. Diba? Wala kang alam. Kung hindi pakalat ng katangahan. Hawak-hawak pa ng krus, nakapagbigay na po yung statement. Nakapagbigay daw sa kanya ng comfort. Okay, comfort. Ang magbigay sa iyo ng comfort, ang sungay ng demonyo. Tapos itarak mo dyan sa latbi mo at nang matapos na kayong lahat. Okay. Ano pag-idabi? Ano sabi niya? Sabi may sinabi niyo tungkol sa cross na ligas. Tama ba yun? Cross na ligas. Ano ba yung ligas? Okay? Sabi yung hayop na yung cross na ligas na yun. Alright. Ito sabi niya. Comfort cross daw yung hawak-hawak niya. Padre Pio. Okay? Pray for hope. Pray for hope. Ano hope? Hope na dumami maleta mo. Alam mo, demonyo talaga itong mga to. May pawak-hawak pa ng cross ang bigatla. Ano sabi niya? For comfort, it gives me confidence, clarity of mind. That's how I feel when I'm holding it. Bulaan! Narinig ka namin kung gaano ka impertinente. Kung gaano ka ka-impacta.
isa kang abogadong hangal. Dahil imbis na maging impartial ka, kinonvict mo na si Sara na mastermind dahil siya lang ang nag-utos na withdrawin ang confidential fund. Alam nga naman hindi withdrawin. Kisa nakawin ni Bangag. Sinabi mo ng ano siya, mastermind, brat, at kung ano-ano pa. Pawak-hawak ka pa ng santong albot. Baka ay Santo Cruz, baka may ginasot-sot mo lang sa giti mo na daw gaga. Hawak-hawak pa. Kaya sabi ko sa'yo, daming bulaan talaga eh. Padasal-dasal pa kayo, mga itsura nyo, sungay. Dapat Divina Bilatra, so next time, ang bitbitin mo sungay ni Lisa. Sungay ng demonyo, yan ang nababagay sa inyo. O baka naman ginagamit mo rin yan sa finger licking good. Na kunwari may pasanto-santo ka pa. Mga bastos kayo eh. E di bastos din ang kapalit ninyo. Kung bastos kayo, mas bastos ako triple. Hindi man ako santo. No? May nagpapanggap ba ditong anghel? Hindi ako anghel. Okay? Pwede ako maging assistant ng demonyo para itarak ko ang sungay ng mga demonyo sa inyo lahat. Right? Mga monyo. Pa-cross-cross pa. May nag-send sa akin, di ko nakita yun kahapon. Pa-cross-cross pa. Dapat ang binit-bit mo dyan yung sungay. Kasi demonyita ka. Comfort. Inagawa nyo na lahat yan. Diba? Nakakontrata na kayo sa demonyo yung amo na si Bangag at si Satanas. Diba? Lichin. It's a comfort cross daw. Ano pa sabi niya? Okay. Tinanong pala siya. This is not about me po. This is about just for justice. Ang bullshit. Justice? Asan ang justice na sinasabi mo? Divina Bilatra. From now on yun ang pangalan niyo Hashtag Divina Bilatra. Bagay sa kanya. Diba? Kasi yung kanyang boses, akala mo ginugupit yung shingle niya. Alright. Ano sabi niya? Sabi niya, as I said earlier during her interview, we the prosecution, no. Dapat ilagay mo dyan, we the Maleta gang, just want to call a spade a spade. To us, it is a scam that was masterminded by the president. See that? So bakit pa kayo maglilitis dyan? Dahil sinabi niya na mastermind si Inday Sara. Diba? Ay, sino naman ang mastermind nyo? Si Satanas. Divina Bilatra. Hawak ka pa ng krus. Sabi ko, dapat sungay ang hinawakan mo at itinarak mo sa iyong kipay. Okay? At nang natapos ka na. My God! Sabi ni Ana CH, 25 million kada araw para sa impeachment. Madami nang mabibili ng gamot. And now what? Okay? Ang daming mga kaputahan ni, sino ito? Ni Escudero, parinig-parinig, dapat nilista ko, pero wag na natin basahin yung mga parinig-parinig niya. Na dapat hindi nagsasabi ng ganito, ng mga ganyan, chocho-chocho, dahil nga yung mga prosecution, lahat, binoljak niya, pero lahat yan ay palabas na lamang yan. Right? Now, alam nyo kung anong malupit? Okay, here's the malupitang balita. Alright, the malupitang balita. Habang tayo ay galit na galit, habang si Marlica ay nagmumura, mga kababayan, kayo ay nauonsi na naman ng mga bangag. Ngayong araw, okay, well, how much is that? Ang gusto nilang, okay, here we go. Ngayong araw na ito, pinupush o pinopropose nila ng bangag na magkaroon ng how much? Na budget 600, tumataginting, tama talaga sinabi ni Sara Duterte, 643.9 billion pesos
kanina, during the House Committee on Appropriations budget hearing, Agosto 26, pinropose ng DPWH ng mga bangag ang budget for fiscal year 2027, 643.95 billion pesos. Para saan? Para sa infrastructure na naman. Para daw sa hindi kayo bahain. Ano-ano ang nakapaloob sa programa na sinabi sa hearing kanina para sa kanilang proposed budget? National Road System, babatsitan daw nila ng 199.58 billion. National Highways, Bridges, Road Rehabilitation at Improvement. Pero sa lugar nyo, bako-bako at baha pa rin. Okay? This is for 2027 budget na ha. What else? Foreign assisted projects, 117 billion. Alright? Kasama yung mga foreign loans, grants, chuchuchuchu. Basic infrastructure program, access roads. Okay? Para daw magkaroon kayo ng access sa mga daan, sa mga kalye, sa mga kalsada. Tama, para lang yun. Daan, kalye, kalsada, di ba? Sinonymous ang yawa. Okay? O mga tulay. Okay? 105 billion tumataginting. Flood management, duling na ang lola nyo. Flood control, drainage, dikes, rivers, works, and mitigation project, 83.84 billion. Remember, ang sabi ni Bangag ay meron na naman siyang babudgetan. How much? Ilang billion yun yung para sa kanyang, ano yun? Binlag natin yun. Pumping station. 13 pumping stations, di ba? So ito pasok na naman. Tapos sasabihin kapag umulan na naman, hindi umepekto, magbumura na naman si Vince Dizon, mga putang ina, gano'n na naman siya. Pero naibulsa na nila ang pera ng bayan. And there's another amount, okay? 400 na, 40 billion, 40.7 billion para daw sa mga special support buildings, multipurpose facilities. Alright. Then sa MOOE nila, maintenance and other operating expenses for the fiscal year 2027, tumataginting na 24.6 billion. So, babasahin ko pa ba ito lahat? Personal services, water supply, chuchuchuchu, ang dami, disaster-related infrastructure rehabilitation, na wala naman silang disaster preparedness. They talk about what? Facilities for PWDs, elderly, indigenous peoples, gender-responsive facilities. Ang budget is 540 million, accessibility, social infrastructure, chuchuchuchu. Ano yan? Dapat, di ba, ang tagal ko na sinasabi dati, may mga ramp para sa mga wheelchair, may mga exclusive, special na elevator, para sa mga elderly, dapat para ang ating mga disabled ay nag-enjoy din sa buhay nila. Hindi yung bubuhatin pa yung wheelchair nila ng kanilang mga kamag-anak, di ba? Bali-bali na yung boto, dadalhin sa 4th or 5th floor. Even ang mga, mga pampublikong, tawag dito? Establishment. Okay, minsan walang mga ramp. Hindi minsan, talagang walang mga ramp. So, ito daw ay gagastosan nila. So, tumataginting na magkano yun? Sinabi ko kanina? 643 billion. Yes, Mildred. Kawawa talaga ang Pilipinas. Then, let's go back. Alright? Kapal na mukha ni Dizon, no? Ano ang sabi niya doon sa hearing? Ngayon po, talagang nagsusumikap kami na ibaba po yung number of projects natin. And there are several reasons for this. Okay? Nalaman ko po, lampas na sa ideal number, in some cases, triple, quadruple from the pinagsasabi nitong hayop na ito. Right. Balikan natin yung budget nung nakaraan. That's 643 for 2027. Balikan natin nung 2023. Okay? Bakit wala pa ring improvement? Nung 2023, mga kababayan, ang sabi ng DPWH,
Here we go. Ang kanila daw na mga nagawang project noong 2023 ay project 22,836, 2024, 25,545, 2025, 25,301, and 2026, 17,861. Mga kababayan, asaan itong mga infrastructures? Right, na sinasabi nila na nagawa na, wala. Kasi kung meron, hindi kayo binabaha. Sabi ni Arman Wildstar, JICA funded subway, hindi pa nila tinutuloy. Exactly. Kasi ninakaw nila ang pera. CPP at mga oligarchs lang ang masaya sa administrasyon ni Bangag Palaka, sabi ni Vega Warp. Exactly. So I am telling you, na binabasa ko to, statistics to, thousands of thousands ang ipinagmalaki ng DPWH na mga proyekto simula sa mga pumping stations, dikes, bridges, chuchu. Pero lubog pa rin kayo. Lubog na lubog. Kaluoy man ang aking mga palangga. How much noong 2023? Hindi ko nasama yung 2022. Kasi hati yun eh, di ba? Just for the Bangag. 183 billion for flood control budget. 2024, 244.58 billion. 2025, eto na nga, binahadi kayo. Every day year, binaha kayo. 249.8 billion. And 2026, 200 plus billion. So bakit binabaha pa rin ang kawawang bayang minamahal? Bakit, Bangag? Bakit? Tapos sasabihin mo, ipunin ang tubig, gawin ang bahay ang mga basura, hayop ka. Ba napapagod? Ipunin ang tubig. Billion-billion ang pondo. Ang mga basura, gawing bahay. Pwede ka na makagawa ng bahay. Sabi ni Katobi sa KMJS, na-highlight lang yung failed flood control sa Ilocos Sur dahil daw ni Chavit Singson. Ayun na nga, paulit-ulit natin yan. Inireport ko na yan. Inulat ko sa inyo, may mga geotags, may videos, pictures. We're just talking about DPWH. Wala pa ang PAGCOR, PCSO, DNR, Department of Education, lahat ng departamento, wala pa. Mamamatay na lang ba kayo palangga nang hindi lumalaban sa mga demonyo? Wala pa ang DOJ, wala pa ang support na si Pokido, wala pa si Claro, na hindi tinitigasan dahil sa kaka-addictus. Ano mo mukhang itsura ni Carnela Chica? Mukhang mabuot. Siguro pa rin ti ko gidnisa o. Kaya daw itsura niya. Ito si Carnela Chica o. Ay, patawala. Siguro pa rin ti ko gid kaya itsura buutan gid ni si Carnel o. Alam mo, wala sa itsura niya na nagnakaw ng pera o. Ang akon pariente. La Chica. Oh. Yeah, dami naman nakabukas dito ng mga anik-anik. Mga business as usual. Okay. Malakas na nga ang ulan. Sabi ni malakas na naman ang ulan dyan, mga palangga. Si Carnela Chica, daw kabuot-buot, tsaka daw gwapo. Alam mo naman pag gwapo, kag mga gwapa daw pariente, kugid. Di ba lang? Di ba nga siya mabait? Alam mo ako, meron akong gift. I'm serious. Kaya kong mag-profile ng tao. Kita mo, buot-buot to. Oh, buot-buot. Sinday Sara na sa shadow niya. Ano ba itong binabasa kong article na to? Ba't nandito ako? Okay? Kaya naman pala ang binabasa ko mga pang-demonyo na page. Ba't ako napunta sa mga demonyong page? Ginugil ko lang kasi. Mga bangag. Alright. Tapos itong alpot na ito, oh. Parang gustong sumubo ng boto ang putang. Hoy! Lagutan!
Okay? Magpakatotoo ka na kasi. Ilabas mo na yung kulay mo. Nag-modulate ka pa ng voice daw gago. Hindi daw gaga ka. 'Di ba? Ang ilong mo sarat. Sorry naman sa mga sarat ang ilong. Makabuisit kasi palangga. Oh. Sarat! 'Di ba? Hindi na bagay yung ilong sa mukha niya. Mukhang kuro-kuro. True po, mukhang buot-buot man siya sinignibar. O daw buot-buot, kay parenti ko man na si, syempre, parentihin ko. Kasi mga latsika talaga parente namon. Ilonggo na siguro. Malaman natin pag nagsalita. Hanap nga ako ng article. Malalaman ko kung Ilonggo eh. Okay, shout out sa mga latsika, parente ko kayo lahat. Naghanap ng pariente, no? Ay, ambot na lang gani sa atong pangabuhi. Mga inday, tika pangitaon ko lang tong dagom. Kaya tuslo ko sa bilat ni Lisa. Dali lang. Pangitaon ko ang aguha. Kaya ano ko tuslokon ko ang giti niya. Ang latbi niya. Alright. Nabasa ko na to mga artikulo 4 na ito. Maglaro na lang tayo. Maglaro na lang tayo ng gurguran. Di ba? I miss you. Madami. Ganda ng... madami. Madam pala. Hi, Joey. Madam, ang ganda ng background mo Flood control. Flood ba yan? Oh, Catalina Island yan palangga. I'm here in Catalina. That's my favorite place. Catalina Island. Ayan mo, itutour ko kayo. Oh, magpa-book na kayo ng magpa-book na kayo ng inyong mga cruise para mapunta kayo dyan. Mag-email na kayo sa Maharlika Network at Proton Mail. Sabi ni Barkada, Ilonggo man ang binan ko sis. Buot-buot ang mga Ilonggo, alam mo, mga tikalon din yan. Ginapala, ginapiko ang kwarta, tani ang mga piko, kagpala pukpok sa mga bangag para matapos na, Ano daw? Sabi ni Ron Ronda, ma'am, totoo kaya ang pasabog ni Yormi kay Chihuahua at Boy Dila o palabas lang? Ano ba yun? Hindi ko alam. Nahuli ako sa balita. Alam mo kasi pag hindi ko gusto, hindi ko pinapanood unless interesting. Pero sige, send mo sa akin. Ano sabi? Hanapin ko yan at nang masampal natin ang mga hayop na yan. Madam Marlica, CPP, NUPL yang si Atty. Liguta na yan. Baka yung Divina Bilatra na yan. Malamang NUPL din yan, sabi ni Vega. Ano pa nga ba palangga? Okay, magkakampi sila. Pareho silang mga NPA aligned. Sino bang makakakampi nila? Yung Singiwi, yung mukha niya napunta dito. Gumanon. Mga ganon. Diba, Singiwi? So, pareho sila. Pag nakita nyo in person itong mga kalyado ni Bagad, dapat murahin nyo. Tulad itong si Angara Recto Tulpo. Murahin nyo sila when you see them in person, sabi ni Dr. Lorraine Badoy. O yan, si Dr. Lorraine Badoy nasa Japan dahil hinahunting ng mga demonyo. What else? Sabi ni Gorgorzoro, sabi ni Bongbong, malakas daw kasi ang ulan kaya bumaha. Ayan, isa pang, promotor ng mga bangag, di ba? Lumalabas. Malakas ang ulan kaya bumaha. Ang mga basura, ayan, gawin yung bahay, ang tubig ipunin. Tangina. Yung mga nagsusuporta na lang kay Bangag, alam nyo yung mga nakikinabang sa pera ng bayan. Bonjour, Joey Gregorio. Pwede ba pababain mo presyon? Ikaw, Pwede ba pababain mo presyon? Ikaw ang affected, hindi sila kaya calm down. Sino ito? Lorna Maninang? Ang presyon ko mababa, 120, hindi pala mababa, normal. Okay? Dapat pababain natin ang mga bangag. Yan. Sabi ni Barkadahan, hindi na siya babalik sa Pilipinas hanggat sila ang nakaupo. Siya nga po, ang mga nakaupo ay mga unano. Ang mga nakaupo ay mga unano na punggo katulad ni Satanas. Sana magbisita si BP Sara dito sa Dubai. Day, magbisita daw tayo sa Dubai, Day. Ayan mo, punta kami dyan. Yun si Inday,
What else? Alright. BBM Bangag. Sino si Yusek Sosobels? Buhay pa ba yon? Akala may cancer yon. Gurgur na raw yon. Oo, nakiusap yun eh. Natigilan ko daw siya kasi may sakit siya. Nagdrama lang siguro. Patay na ba? Si Yusek Sosobels? Wala na yung ano niya, kinalantari niya, di ba? Umalis na. Ay, di, naglaho na pero andyan pa rin naman yan. Baka magurgur na ito. Alam mo kasi, Sosobels, you know, simula anong sabi, ang sasakyan niya ay Mustang from nagji-jeep at naka-sports car na. Nakita niyo ha? Yusek pa lang yan, Asek pa lang yan. Lahat ay nagnanakaw na. Family babas mata sa ng istansya Iloilo. Uy, grabe, damo ko na parinti, day. Sa istansya, damo da uga. Taga, man ko, bisang uga bala. Para masarap naman yung sinangag ko. Sarah Kalawing, ang cute ng outfit mo. May outfit? Ano ba tong outfit ko? Ewan ko, dinampot ko lang to. Alam mo naman ako. Gusto mo, ano na lang to eh, bargain. Alright, bargain na lang ang outfit ni Palangga. Alright. Pang ano ko to, pang jogging-jogging pag malamig. Pero malamig kasi dito ngayon, kaya, you know. But thank you so much. Okay, sabi ni Bega, posibleng very possible habang busy tayo sa impeachment at ba ay binabago ni Bangag Palaka ang konstitusyon para perpetuation in power na sila Noel. Well, nga Bega Warp, alam, di ba? Yun na nga, kaya dapat paalisin nyo na yung mga bangag na yan. Dapat ganito ang yan, tinamaan si Bangag na siya tuloy sa kape ko. Di ba? Patalsikin nyo na yan. Anyway, patalsikin yung mga hayop na yan. Okay? At nang matapos na. Sabi ni Maidon, sino yon? Hindi, ibang Sosobels yun. Hindi yan siya. Diyos ko, yung bigao na yan, isa pa yan. Ron Ronda, si Rapi Bilat, muntik na naman magmura sa testigo kanina. Alam mo, pinagdadasal ko na lang talaga na sana may tumapos sa kanilang mga kalaban nila. Yung mga magnanakaw. Diba? Sana tapusin sila ng mga kalaban nila o bangungutin sila o atakihin sila or malunod sa isang basong tubig, yung mga ganun. Kasi hopeless na ang taong bayan eh. Sobrang hopeless na. Okay? Buhay ba si Sosobels? Nagpapasuso na naman, nagpapadede na naman sa kanyang suso na 50 kilograms kada isang suso. Ba't ba mga kalaban natin kung hindi retokado, pangit? No? Kakapagod, di ba? Nakakapagod yung mga kaputahan nila. Ba't sige, hindi tayo titigil? Fund drive para sa ating Brave 14 plus 3 Marines. Sa kabuuan, nakapagpadala na tayo sa kanila ng 843,000 pesos. So, tuloy-tuloy lang ang pagtulong natin sa kanila dahil paparating naman ang panibagong warrant of arrest. Sa mga gustong magpadala, ito yung bagong GCash number natin, 0999-191-4876. Ang pangalan niya is Reniboy Julian. Ang address niya is Panipuan, City of San Fernando, Pampanga. So, screenshot nyo na lang ito. Kaya pwede kayong magpadala sa kanya through GCash or kung taga-abroad kayo, nasa ibang bansa, pwede sa Sendwave, Palawan Express, Cebuana at iba pa. So, yan po. Screenshot nyo na lang. Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong post, ang balita ngayon tungkol ito kay Congresswoman Leila de Lima at ang mensahe ni Senator Risa Hontiveros sa kanya. Ganito. Risa kay de Lima, 67 is just a number.
Nagpaabot ng mainit na pagbati si Senator Risa Ontiveros kay Representative Laila de Lima sa ika-67 na kaarawan nito ngayong Agosto 27. Happy 67th birthday, Laila. 67 is just a number. Lalo na sa isang Laila na hindi naubusan ng tapang, talino at laban. Pinasalamatan din niya si De Lima sa kanilang pagkakaibigan at katatagan sa kabila ng pinagdaanan nito. Happy 67th, Leila. Mahal kita. Dagdag ng senadora. So, masayang-masaya ngayon si Congresswoman Leila de Lima. Kasi, ganyan tayo pag nag-birthday, di ba? Masaya. Another year has passed in our lives. And we don't know what will happen. Kaya every time na may mag-birthday, yon, nagpapakain, nagsiselebrate. Nagdarasal, So, katatapos lang yung birthday rin ni First Lady Lisa Araneta Marcos noong August 21, 67 din siya. Kailan? Bago siya nag-birthday, nabatikos muna siya ng mga netizens kasi nag-post siya na sabbatical leave, no makeup, no hairspray, no whatsoever. Binabaha ang Metro Manila. Lubog ang maraming tao sa baha. Tapos ganun, parang wala siyang pakialam. Kaya binatikos siya. Mabuti pa itong si Congresswoman Leila de Lima, tahimik lang siya, walang post tungkol sa birthday. So nalaman lang natin dahil sa birthday greetings ni Senator Risa Ontiveros. Tinignan ko, ano bang edad ni Senator Risa? Ano naman pala siya? 60 years old na. 60. Napanganak siya 1966. So pare-parehas na tayong senior citizen. Sino pa ang mga nag-birthday? May nakita kong post. Lola ni BP Sara, Lola Poring. Wow, 100 years old. I don't know kung paano siya naging lola, si Lola Poring. Lola ba niya sa ama or lola niya sa ina? Basta, nakakatuwang tignan yung lola ni BP Sara na 100 years old. Well, nakaupo lang siya. I don't know kung nakakalakad pa. Sa Talandig tribe, merong isang lola doon na more than 100 years na ang kanyang edad. Nakakalakad pa. Although may tungkod. Yung nanay ng dato doon, si Dato sa Bunutan, I think kailan mga 2 or 3 years ago na December, nandun ako sa tuluganan namin sa Talandig Tribe. Mamaya may naghahanap sa akin. Nung lumabas ako, uy, yung nanay ni Dato na more than 100, nakakalakad pa siya, paakyat yun eh. Paakyat. Yung tirahan namin, may sungkod lang siya, kailan nakakalakad, sabi ko. Nanay, I don't know anong ginawa ko. Punta na lang kayo, uwi muna kayo sa inyong bahay, sabi ko. Pupunta ko doon. Ako ang magbibigay sa inyo ng naghingi siya sa akin ng pamasko. So, ang tanong, kaya ba nating abutin ng 100 years old? Palagay ko, ang hirap, yung naka-wheelchair ka na lang o inaalalayan ka. Kung makabot man ako ng 100 years old, yung gusto ko, nakakalakad pa rin yung. Nung nagbakasyon ako sa US noong 2024, everyday naglalakad ako. May nakasalubong ako na alam ko mas matanda sa akin. Naglalakad din. Tinanong ko, Sir, how old are you now? I'm 96 years old. Wow. Malakas pa siya. Kaya, ayan, ang ating, kung gusto nating maging maligaya sa buhay, kailangan nating maging healthy. Kasi what's the use na
mahaba yung buhay mo, nakaratay ka naman sa banig, nandun sa ospital, hindi mo rin ma-enjoy ang buhay. Kaya ang aking dasal is, everyday, nagpapasalamat ako sa Diyos na paggising ko, magandang pakiramdam, and then malakas pa ako. By the way, ang aking routine exercise, pag bumangon ako, uunahin ko 25 push-up, yung good push-up. Everyday routine ko yan. After that, 100 sit-up. And then, 1 hour walk. Kasi, inaabot ko yung 10,000 steps per day. Kaya may relo akong ganito, smartwatch. Ang aking steps na ngayon is nasa 8,000 steps na. So, mamaya dadagdagan ko pa para maging healthy tayo. So, to Congresswoman De Lima, happy birthday. May you have more birthdays to come. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel.